Po tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag nagdiriwang po tayo ng kaarawan, ating binibigyang pansin ang kahalagahan ng buhay. Pero ang sabi nga natin, hindi lang tayo tumatanda kapag tayo ay nagdiriwang ng kaarawan. Kung hindi yan din ay nagiging pagkakataon para ating mapagnilayan mismo ano ba ang nangyayari sa ating buhay. Kaya nga ang sabi nga natin, ang kaarawan ay panahon ng pagninilay at pasasalamat. At alam po natin na sa ating simbahan, 3 lamang ang talagang kaarawan na ating ipinagdiriwang. Una, siyempre, ang kapanganakan ni Jesus. Ang pangalawa ay ang kapanganakan ni Juan Bautista at pangatlo ang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Pero pansinin po natin, yung kapanganakan ni Juan Bautista at ni Maria ay ipinagdiriwang natin. Bakit? Sapagkat ang kanilang papel ay napakalaki na kanilang ginampanan kaugnay sa pagdating ng ating manunubos. Kaya nga, kung hindi sila kaugnay sa pagdating ng ating manunubos, hindi nating ipagdiriwang ang kanilang kaarawan. Ibig sabihin, anumang kapistahan po ng mahal na Birheng Maria, ang pinakasentro pa rin, walang iba kung hindi si Jesus. Kaya nga ang sinasabi lagi natin, ang lahat ng ito ay dahil sa salvation history, yung kasaysayan ng kaligtasan ng sanlibutan. Sapagkat sa ating pong ebanghelyo ngayon, kapistahan ng kapanganakan ni Maria, ang binabanggit ay hindi yung kapanganakan mismo ni Maria, kung hindi yung kapanganakan mismo ni Jesus. At yan, pinakita rin, ano ba yung papel na ginagampanan ni Maria ayon sa propesiya sa Lumang Tipan, na ang sabi doon, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Ang dalagang binabanggit ay walang iba kung hindi si Maria. Sinasabi nga natin na si Maria inihanda na ng Panginoon noon pa man para sa pagdating ng ating manunubos, walang iba kung hindi si Jesus. Kung hindi dahil kay Jesus, walang saysay si Maria. Kung hindi dahil kay Jesus, ating hindi ipagdiriwang ang kapanganakan ni Maria. Pero sa araw pong ito, maganda ring ating tingnan na yung buhay ni Maria ay kaugnay, kaisa ng plano ng Panginoong Diyos. No? Kaya nga ang sinasabi natin, kapag mayroong kaarawan, tinitignan natin paano ba tayo nabubuhay. Yung bang ating buhay ay kaugnay ng plano, yung purpose ng Panginoon para sa atin. Sapagkat 3 bagay po yung ating pwedeng matutunan sa mahal na Birheng Maria. 3 O. Una, si Maria, pinapakita sa atin, is open-hearted to God. Bukas ang kanyang puso sa Panginoon. Kaya nga ang sinasabi natin, isang napakalinaw na katangian ni Maria ay yung kanyang kabukasan, her openness. Kaya bago pa man dumating ang Anghel Gabriel kay Maria, nakabukas na ang puso ni Maria. Kaya nga yung pagdalaw ng anghel ay isang bagay kung saan natanggap ni Maria hindi lamang ang mabuting balita, siya ay hinirang ng ating Panginoon, kung hindi kanyang natanggap ang grasya ng Diyos. Yan po yung unang paalaala sa atin. Tulad ni Maria, lahat tayo ay gustong bigyan ng Panginoon ng biyaya, ng grasya. Pero ang unang pinakamahalaga ay yung ating kabukasan. Pero ang unang mahalagang ating kinakailangan buksan ay yung ating mga puso, yung ating kalooban. Kaya nga si Maria, kanyang natanggap ng lubusan ang biyaya ng Diyos dahil laging bukas ang kanyang puso sa Panginoon. Pero mga kapatid, hindi ganoon kadali ang naging buhay ni Maria. Kaya nga ang sabi natin, bilang isang ina, marami siyang mga pinagdaanang dalamhati o kalungkutan.
Pero ang laging sinasabi ay, ang lahat ng ito, pinagninilayan ni Maria sa kanyang puso at kalooban. She ponders everything in her heart. Kasi yung kalooban ni Maria ay doon nananahan ang Diyos. Yung kalooban ni Maria, doon nagsasalita ang Diyos. At yung kalooban ni Maria, doon niya natatagpuan ang Panginoong Diyos. Yan po yung unang paanyaya sa atin. Sana yung ating kalooban ay maging katulad din ng kalooban ni Maria. Laging bukas para ito'y maging tahanan ng Diyos. Laging maging bukas para tumanggap sa mga biyaya ng Diyos. Ano man yung ating maging karanasan sa buhay. Merong santo si Saint Padre Pio, sabi niya, love Jesus, love Him very much. But to do this, be ready to love sacrifice more. To do this, be ready to love sacrifice more. Si Maria, bukas ang kanyang kalooban. Hindi lamang para tumanggap ng mga biyaya. Kung hindi kaya din niyang tanggapin, pati ang mga hapis. Dahil alam niyang hindi nawawala sa kanyang kalooban ang Panginoong Diyos. First O, be open-hearted to God. Sana laging bukas yung ating kalooban sa Diyos para ito'y kanyang maging tahanan. Pangalawang O is be obedient to God. Tayo ay maging masunurin sa Panginoong Diyos. Tulad po ng ating ebanghelyo, ating nakita si Maria at saka si Jose ay merong plano. Sila'y nakatakda ng ikasal. Pero ang nangyari, alam po natin, dumating yung plano ng Panginoon. Yan po ang kapansin-pansin kay Maria at kay Jose. Pareho silang handa na ipagpaliban yung kanilang plano para matupad ang plano ng Panginoong Diyos. They are always ready to listen to God. They are always willing to obey God. Lagi nilang handang sundin anuman ang kalooban ng Panginoong Diyos. Minsan dyan tayo nahihirapan. Kapag tayo ay meron ng naplano, ito yung ating palaging pinagpipilitan. Pero para kay Maria at para kay Jose, kanilang kayang ipaisantabi yung kanilang plano kasi alam nila di hamak na mas maganda ang plano ng Panginoong Diyos. Yan po yung pangalawang ating tignan. Sa ating buhay ba, may mga pakakataon na hindi natupad yung ating plano. Pero merong ibang binigay ang Panginoon sa atin. Pero sa mga bagay na yun, ating di bang naramdaman yung paggalaw ng ating Diyos? Merong magandang sinabi sa St. John Bosco tungkol sa pagsunod. Ang sabi niya, when stubbornness takes hold of one's mind, how can sanctity ever flourish? No? Kapag tayo daw ay yumayabang, tayo ay lumalaki yung ating mga ulo, paano tayo lalago sa kabanalan? Ang sabi niya, where humble obedience reigns, grace will triumph. Where humble obedience reigns, grace will triumph. Kasi nagkakaroon lamang ng daya ng grasya ang Diyos sa ating buhay kapag tayo ay mapagkumbaba. Yan po yung pangalawang paanyaya sa atin ni Maria, manatiling mapagkumbaba sa likuran ng mga pagpapala na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Sapagkat si Maria, bagamat siya'y pinagpala sa babaeng lahat, hindi lumaki ang kanyang ulo, kung hindi lalo pa siya naging mapagkumbaba sa kanyang kapwa. Kasi alam niya na ang lahat ay biyaya sa Panginoong Diyos. Sabi nga natin, mahirap tumanggap ng biyaya ang taong mayabang. Kaya si Maria nabiyayaan ng Diyos dahil siya'y mapagkumbaba. Second, be obedient to God. At pangatlo po, panghuli, is be occupied with God. Be occupied with God. Tingin ko yun ang pangatlong paalaala sa atin. There is nothing in the heart of Mary but only God. Walang ibang laman ang puso ni Maria, walang ibang laman ang isip ni Maria, walang ibang gusto si Maria, walang ibang kagalakan si Maria kung hindi ang Diyos. No? Kaya nga yung Magnificat pinarinig sa atin na si Maria ay nagagalak dahil ang Panginoon ay lumingap sa kanya.
ang kagalakan at buhay ni Maria ay walang iba kung hindi ang Diyos. Pangatlo, be occupied with God. Kaya nga si Maria, mga kabatid, bilang asawa ni Jose, bilang ina ni Jesus, marami mga iniintindi sa buhay bilang isang pamilya. Pero sa lahat ng kanyang kaabalahan, hindi nawala ang kanyang puso sa Diyos. Hindi nawala ang kanyang isipan sa Diyos. Dahil alam ni Maria, anuman ang kanyang ginagawa, laging nandoon ang Panginoong Diyos. At yan ang paalaala ng ating ebanghelyo sa ngayon. Ang salitang Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Sana mga kapatid, pangatlo, katulad ni Maria, let us be occupied with God. Wala tayong ibang iniisip, wala tayong ibang pinaparangalan, wala tayong ibang binibigyan ng ating buong pansin, kundi ang Panginoong Diyos. Yung ating dating Santo Papa, si Pope Benedict XVI, ang sabi niya, Mary's greatness consists in the fact that she wants to magnify God, not herself. Ang kadakilaan daw ni Maria ay dahil kanyang pinupuri hindi ang kanyang sarili, kung hindi ang Diyos. Mga kabatid, ngayong kaarawan ni Maria, kung gusto nating paligayahin si Maria, ating tularan si Jesus. Dahil ang kagalakan ng isang ina, tulad ni Maria, ay yung tayo ay mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. Paano tayo mapapalapit kay Jesus? 3 O ang hamon sa atin. Be open-hearted to God. Sana laging bukas ang ating kalooban para sa Diyos. Sana walang ibang laman ang ating kalooban kung hindi ang Diyos. Pangalawa, be obedient to God. May mga pakakataon, baka yung mga antala sa ating buhay ay paraan para maging bahagi ng ating buhay ang Diyos. Sabi nga natin, yung interruption sa ating mga plano can also be God's intervention. Doon napakita ng Panginoon ang kanyang mas magandang plano para sa ating buhay. Sana tulad ni Maria, magpaubaya tayo sa Diyos. Tulad ni Maria, sumunod tayo ng may pag-ibig sa Diyos. At pangatlo, be occupied with God. Sana sa lahat ng ating ginagawa, alam natin na ang Diyos ay laging nating kasama. Wala tayong ibang pinaparangalan kung hindi Diyos. Wala tayong ibang kagalakan kung hindi ang Diyos.